Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa House of Lies. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa gabing iyon, lumitaw ang pinakamatinding tanong sa pamilya Campo. Paano kung ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi ginawa upang manakit, kundi upang mabuhay? At paano kung isang araw matuklasan mo na ang taong minahal mo buong buhay ay may nakaraan na kayang durugin ang pangalan ng inyong pamilya? Tahimik ang gabi sa mansyon ng Campo. Ngunit sa likod ng katahimikan, bawat isa'y nagtatago ng sugat. Pagkatapos ng iskandalo, sigawan, luha, at pagtataksil, unti-unting bumabalik ang kapayapaan. Isang bahay na minsang winasak ng unos ay muling sinusubukang buuin. Si Mars ay puno ng galak sapagkat napatawad na niya si Paulo. Ngunit hindi lahat ay kayang magpatawad. Si Edward ay nanatiling nilalamon ng galit, lalo na laban kay Tia Bagcos. Para sa kanya, may mga pagkakamaling hindi kayang takpan ng simpleng kapatawaran. At mula roon, muling lumamig ang bahay. Sa hapagkainan, katahimikan. Walang nagsasalita. Iwas ang mga mata. Pagod ang mga puso. Ito ang mga sugat na hindi nakikita, ngunit unti-unting pumapatay sa pamilya. At habang sinusubukan ng Campos na ayusin ang kanilang ugnayan, may isang lalaking hindi matanggap ang kanilang kaligayahan. Aldrin, tahimik siyang nakamasid, parang ahas na naghihintay ng pagkakataon. Para sa kanya, hindi sapat ang nakaraan. Gusto niyang muling maramdaman ni Regina ang kahihiyan na matagal na niyang pasan. Kaya't gumawa si Aldrin ng hakbang na kayang muling durugin ang pangalan ni Regina. Ipinakalat niya sa social media ang isang larawan. Si Regina kasama ang kanyang ama. Isang larawan na nagbigay ng maling interpretasyon. Isang imahe na kayang dungisan ang dangal ng isang babae. At nang makita ito ni Regina, muling gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makapagsalita, hindi makahinga. Ang kanyang mga matang minsang matatag ay muling napuno ng takot. Minsan, hindi kailangan ng tunay na pagkakamali upang husgahan. Isang larawan, isang maling kwento, sapat na upang basagin ang isang tao. Ano pa bang gusto nilang mangyari sa akin? Pulong niya, nanginginig ang mga kamay. Ngunit ang mas mabigat na sakit ay ang kaalamang muling madadamay ang kanyang pamilya sa walang katapusang iskandalo. At dito lalo pang lumalim ang sugat. Sapagkat habang gumuho si Regina, lalo namang nilamon ng galit si Aldrin. Hindi na ito simpleng paghihigante, isa na itong obsesyon. Pasensya na sa abala. Sa mga gustong mamili online, pwede ninyong i-click ang larawan sa itaas ng aming video at mamili. Salamat sa inyong lahat. Sa gitna ng tensyon, unti-unting nagising si Greg sa katotohanan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat ng kanyang sariling pagkakamali. Ang kanyang lamig kay Regina, ang mabilis na paghuhusga, ang pagkabulag sa paghihirap ng kanyang asawa. At saka pumasok si Mars. Hindi siya sumigaw, hindi nagalit. Ngunit ang kanyang mga salita ay tumusok sa konsensya ni Greg na parang kutsilyo. Hindi mo ba naisip kung gaano siya nasaktan habang lahat kayo siya ang sinisisi? Tahimik si Greg. Sapagkat minsan, mas malakas ang katahimikan kaysa sigaw. At doon unti-unting nabasag ang kanyang pusong matigas. Samantala, gumawa si Edward ng hakbang na hindi inaasahan ng lahat. Lumapit siya kay Mars at humingi ng tulong. Gusto niyang ibalik ang kanyang ina. Sapagkat gaano man kalalim ang sugat sa pagitan ng ina at anak, may bahagi ng puso ni Edward na hindi kayang mawala si Regina. Agad na tinawagan ni Mars si Regina. Hindi alam ni Regina na may sorpresa siyang haharapin. At nang dumating siya,
Isa-isa siyang hinarap ng kanyang pamilya. Walang sigaw, walang drama, tanging luha, mga matang puno ng pagsisisi at pusong pagod. Lumapit si Edward, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, yumuko sa harap ng kanyang ina. Ma, patawarin mo ako. Simpleng salita, ngunit sapat upang basagin ang puso ni Regina. Sapagkat ang pinakamalaking sakit ng isang ina ay hindi ang kahihiyan sa publiko, kundi ang maramdaman ang puot ng sariling anak. Umiiyak, niyakap ni Regina si Edward. At bago pa niya ito binitiwan, lumapit si Greg. Tahimik, mabigat ang mga mata, puno ng pagsisisi. Hindi kailanman inakala ni Regina na darating ang araw na makikita niya ang lalaking minsang muntik ng sumira sa kanyang buhay. Ngayon ay nakatayo ng mapagpakumbaba sa kanyang harapan. Pwede pa ba akong humingi ng tawad? At sa sandaling iyon, nakatayo ang pamilya sa gilid ng katotohanan, kung saan ang kapatawaran ay kayang maghilom o ang mga lihim ay kayang tuluyang sumira sa kanila. Sa loob ng simbahan, kung saan madalas naghahanap ng kanlungan ang mga basag na kaluluwa. Muling nagtipon ang Campo family, isang pamilyang muntik ng tuluyang gumuho. Ngunit mga kapuso, kung akala ninyo tapos na ang kanilang bangungot, nagkakamali kayo. Sapagkat habang yakap-yakap nila ang isa't isa, iniisip na tapos na ang lahat, may bagong apoy na kumikislap sa mga anino. At sa pagkakataong ito, hindi lamang pangalan ni Regina ang nakataya, kundi mismong buhay ng isa sa kanila. Sino ang unang babagsak? Akala nila tapos na. Akala nila sapat na ang luha, kapatawaran, at yakap upang muling buuin ang basag na pamilya. Ngunit sa mundo ng House of Lies, kapag may isang lihim na ibinaon, may isa pang lihim na kusang lumilitaw. Habang sinusubukan ni na Greg at Regina na ibalik ang kanilang pamilya, isang bagong kahihiyan ang tahimik na sumisira sa natitirang dangal. Muling kumalat ang lumang larawan ni Regina. Larawang matagal na niyang ibinaon, alaala na kanyang tinakasan upang protektahan ang pamilya. At sa isang iglap, bumalik ang lahat ng kahihiyan. Tahimik siyang nakaupo, hawak ang telepono, nanginginig ang mga daliri, inaalala ang mga araw na siya'y nabuhay lamang sa ilalim ng paghuhusga at sakit. Sapagkat gaano man magbago ang isang tao, may mga taong palaging aalalahanin kung sino ka noon, hindi kung sino ka ngayon. At ang pinakamasakit, muling magdurusa ang kanyang mga anak. Lumapit sina Cheche at Maricel. Nakita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Hindi sila galit, ngunit takot sa maaaring mangyari. Sapagkat alam nila, isang maling kwento, isang chismis, kayang muling durugin ang marupok na kapayapaan ng pamilya Campo. Ngunit lahat ay nagulat. Si Greg, ang lalaking minsang unang humusga kay Regina, siya ngayon ang tumindig sa kanyang tabi. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng pamilya. Walang sigaw, walang kayabangan. Ngunit bawat salita'y mabigat. Anuman ang dumating laban kay Regina, haharapin natin bilang pamilya. Tahimik ang lahat, sapagkat hindi ito ang Greg na kilala nila. Ang dating Greg ay mabilis magalit, mayabang, walang kapatawaran. Ngunit ngayon, matapos muntik nang mawala ang kanyang pamilya, naunawaan niya ang tunay na halaga nito. Tumingin siya kay Regina at nagsabi, "Kung may nakakaalam sa kanya, ako iyon." Sa simpleng pangungusap, nabunutan ng tinik ang dibdib ni Regina. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may naniwala sa kanya, kahit alam ang lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang pag-asa, muling nag-alab ang galit ni Aldrin. Hindi niya matanggap na matapos ang lahat, nanatiling buo ang pamilya ni Regina. Hindi sapat ang kahihiyan. Gusto niyang malasahan ni Regina ang tunay na pagkawala. At dito, lalo pang dumilim ang panganib. Sapagkat hindi na siya nag-iisip bilang sugatang tao.
kundi bilang isang taong handang manira ng buhay. Malayo pa sa pagtatapos ang bangungot. Samantala, pinili ni na Paulo at Mars na mamuhay ng hiwalay. Walang drama, walang sigaw. Ngunit para kay Greg, ito'y malalim na sakit. Sapagkat kahit tinanggap na niya si Paulo bilang anak, alam niyang may mga sugat na hindi madaling maghilom. Si Paulo at Mars ay nagsisimula ng bagong tahanan. Tahimik na mga umaga, mainit na kape, mga bagong pangarap na itinayo mula sa basag na nakaraan. At sa ilalim ng lahat ng ito, nananatiling tanong, hanggang saan pa kayang dalhin ng mga lihim ang pamilya Campo bago tuluyang masunog ang kanilang mundo? Sa mundo ng House of Lies, ang pinakadelikadong sandali ay yaong tila tahimik na ang lahat. Sapagkat sa dilim, may mga matang muling nakamasid. Si Thea. Matapos siyang itaboy, iwanan ng lahat, lalo lamang lumalim ang kanyang galit. At saka dumating si Aldrin. 2 tao, 2 pusong puno ng paghihiganti. Kung hindi natin kayang wasakin sila ng sabay-sabay, malamig na wika ni Aldrin, isa-isa nating sisimulan. At ang kanilang unang target, si Regina. Dahan-dahang nag-ipon si Thea ng mga bakal at tubo. Itinago ng tahimik, para bang wala na siyang konsensya. Habang abala ang pamilya Campo sa muling pagbubuo ng relasyon, may isang taong nagbabalak ng trahedya. Dumating ang araw. Mabigat ang hangin. Nakadagan ang katahimikan. Sa ibaba, nakatayo si Regina. Walang kamalay-malay sa panganib. Sa itaas, si Thea. Tahimik. Walang awa. Malamig ang mga mata. Sa isang iglap, ibinagsak niya ang mabigat na tubo. Yumanig ang paligid. Nagsisigawan ng mga tao. Ngunit sa huling segundo, nakita ni na Mars at Edward ang nangyayari. Hinila nila si Regina palayo. At saka nangyari ang hindi inaasahan, si Mars ang tinamaan. Sumabog ang kaguluhan. Sigawan, takbuhan, dugo, takot. Mahigpit na niyakap ni Paulo ang nanginginig na katawan ni Mars. Open your eyes, please. Pulong niya habang patakbo sa ospital. Sa labas, nakaupo si Regina sa harap ng emergency room. Hindi mapigil ang luha. Alam niyang siya ang tunay na target. At kung wala si Mars, siya na sana ang nawala. Hanggang kailan tayo tatakbo? Pulong niya sa desperasyon. Ngunit doon lumitaw ang pinakanakakatakot na katotohanan. Natuklasan ni Greg kung sino ang tunay na utak, si Aldrin. Tumilim ang kanyang mukha, sapagkat hindi na lamang ito tungkol sa iskandalo, kundi mismong buhay ng pamilya ang nakataya. Kaya't gumawa siya ng mabigat na desisyon, tinanggal niya si Aldrin bilang CEO ng kumpanya. Sa wakas, nakita niya ang tunay na mukha ni Aldrin. Isang lalaking hindi na kayang kontrolin. Ngunit sa gilid ng pagbagsak, lalo pang naging desperado si Aldrin at una niyang isinakripisyo si Thea. Ibinunyag niya ang lahat sa pulisya, ibinato ang lahat ng sisi sa kanya. Para bang wala silang naging ugnayan, para bang si Thea ay isang pawn lamang na pwedeng itapon. Doon tuluyang nabasag si Thea. Naunawaan niyang ginamit lamang siya ni Aldrin mula sa simula. Ngunit huli na. Sapagkat sa mundo ng House of Lies, kapag nilamon ka ng galit, darating ang araw na hindi mo na makikilala ang sarili mo. Nagmakaawa si Thea kay Aldrin. Ngunit gumawa si Aldrin ng isa pang desisyon, isang desisyong tuluyang tumahimik sa kanya. At isang buhay ang naglaho. Tahimik, mabilis, puno ng lungkot. Parang kandilang biglang pinatay sa dilim. Sa huli, si Thea ang naging biktima ng sarili niyang galit. Ngunit mga kapuso, tapos na ba talaga sa pagkamatay ni Thea? O simula pa lamang ito ng mas madidilim na lihim na nakatago kay Aldrin? Kung ikaw si Regina, kaya mo bang patawarin ang mga sumira sa iyong buhay? At kung ikaw si Greg, hanggang saan mo kayang lumaban upang protektahan ang iyong pamilya? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe,
sa Series Explained PH channel.